Magandang araw guys, Kadox po. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channels at ang ating content po ngayon ay tungkol dito sa aking nabili online na battery tester. So, intelligent protection battery tester po siya. So, ito yung features niya. Mabibili nyo siya online 800 plus, around 800 plus pataas. Bumaba man mga 700 plus. Depende siguro sa seller. At ito yung features niya. Pwede nyo siyang gamitin ng 12 volts pataas hanggang 24 volts. Huwag lang nalalagpas doon para hindi masira o madamage yung ating tester. Tumagal yung ano niya, buhay niya. Ito yung mga battery na kaya niyang klase ng battery na kaya niyang i-tester is TD for standard, EGM for absorbent glass mat, and gel type, and EFB. So ito dito sa baba, itong CCA hanggang CA, ito na yung mga pinanggalingan ng o anong klaseng battery sila. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano siya gamitin. So ito, ang laman pala ng box, syempre itong box nya manual. Pwede siyang basahin ng English at Francis po din yata, Francis. At syempre yung box sa yung bag. Tapos itong item niya na ito po siya. So ito, nagagamit po ito pag nakakabit na yung clamp niya sa positive and negative ng terminal ng battery. So ito, hindi po siya gumagana ng hindi siya nakakabit sa battery. Hindi rin po ito wala po rin po itong battery sa loob na lalagyan para gumana. So matik na po ito pag itong clamp na kapitan natin sa terminal, positive and negative na kapitan natin, mag-display na po siya. Saka itong indicator niya sa likod, ayan po yung sizes ng battery, kung ilang amplifier are yung nakalagay sa kanya. Halimbawa po ito EH. So EH ito po yun, 26 EH. So hanapin na natin dito sa likod kung nasaan yung 26 EH. So halimbawa, andito po siya, sizes, ayan, 26 EH ito 26 EH. So ang babasahin natin, dapat ay ilalagay natin sa amplifier, sa niya, sa ampere niya is 330 ampere. So kung reading niya ay bumaba dyan, halimbawa mga 100 plus na lang, so hindi na ganun siya katatag, dapat ang palitan. So ito na guys, isa na natin, lagay natin yung kanyang clamp dito sa terminal ng battery, negative to negative, and then positive to positive. So ayan na guys, nag-display na siya. Kailangan lang natin ilagay ng maayos yung clamp para hindi mag-error. So yung P1 yan, dito yan, magse-selection ka dito, up and down lang dito sa scroll button na to, up and down. So since yung battery natin is pwede natin ilagay sa EGM or gel, kasi itong STD EFB sa mga kotse to kadalasan na battery na ginagamit sa mga kotse, mga sasakyan. Since itong battery natin gamit natin to sa e-bike, so dito tayo sa pwede natin EGM o gel. Lagay natin sa gel. Pag nalagay na natin sa gel, pindutin na natin itong enter. Yan, itong enter naman, itong P2 dito naman yan sa baba. Ayan, katulad yan, nakita nyo CE. So CA, kasi nga ganito yung battery natin, ang maganda lang natin pagpilian yan, CA saka CCA, kasi yan naman ang common natin dito. So pagka okay na dyan, dito naman tayo sa P3. So ayan yung P3, ayan, nakikita nyo na blink na yung EDC. So EDC, ayan, pwede na itong scroll up and down, magbabawas at magdadagdag din. Since 26 AH yung tinetester natin, di ba kanina pinakita ko sa inyo sa likod is 330 amperes. So ganyan lang, pag na-set na natin ng 330 yan, pipindutin lang natin yung enter. Yan, mag-a-analyze na siya. So yung nakita nyo lumabas yung ibig sabihin hindi siya naka-clamp na maayos. So ayusin lang natin yung clamp nya. So pindutin na natin enter hanggang sa P4. Pag nag P4 yan, mag-a-analyze na po siya. Yan. So ayan, kung nakikita nyo guys, yung SOH, ibig sabihin yan, state of health 9%, kailangan ng palitan, replace. Itong resistance IR,
is sobrang taas po. Ay 131. Tapos yung volt naman niya is goods pa naman, pero pagdating sa state of charge niya 100% kasi chinarge ko siya ng 100% sa 12 volts. So okay naman, pero doon lang sa state of health niya kailangan na po talaga palitan na 9%. So kanina so sobrang baba 29, wala na po talaga to, kailangan na itong palitan. Sa 330 29 of 300 out of 330 ampere, wala na, kailangan na itong palitan to. Baka hindi na ma-detect to ng charger, baka hindi na to mag-charge pag i-charge nyo sa mga e-bike. So ayun lang guys, sana makatulong itong video na sa inyo kung sakasakaling nagdadalawang isip kayo sa mga e-bike nyo, bakit ayaw mag-charge, bago naman yung charger ayaw mag-charge. Kasi kadalasan din po yung battery natin sira na rin, hindi na kayang i-detect ng charger kung magkakarga pa siya ng ng charge dun sa So yun lang guys, Carlos Pole, paki-subscribe na lang po sa aking channel. Maraming salamat sa panunood.